Ito mga kapare ko ay ang isa na namang pahabol na phone ni Tecno bago mag-end ang 2023 at ito ang Tecno Spark 20 Pro. Ang pinakabago and latest phone nila ngayon na merong 108 megapixel camera, 5,000 mAh of battery, meron na rin tong massive storage which is 256GB at 8GB of RAM. Pagdating naman sa chipset na ginamit dito, ito ay naka Helio G99. Pero ang tanong, sulit ba tong Tecno Spark 20? Sulit ba yung kanyang presyo para sa mga specs or values na makukuha mo sa phone na to? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo about sa phone na to or kaya nagbabala kayong bumili ng isang daily driver phone in budget, alamin natin kung yan ang Tecno Spark 20 Pro. Let's go! Okay, syempre simulan muna natin sa mabilisang unboxing para makita ninyo kung ano yung nasa loob at ano yung mga inclusion ng phone na to. So ganito yung look ng box niya mga kapare ko, a typical look lang ng Tecno Spark series, and then kapag inopen natin to, makikita agad natin dito yung Tecno Spark 20 Pro. Pagdating naman dito mga kapare ko sa second layer ay makikita na natin dito yung ilang paperworks. Nandito kapare ko yung Tecno 12 plus 1 month warranty, and then yung sumunod naman mga kapare ko is Tecno warranty card. And then sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating jelly case na maganda yung quality at malambot usually. And then pagdating naman sa pinakadulong layer natin ay makikita natin dito kapare ko yung ating charging brick na 33 watts. And then nandito na rin kapare ko yung ating charging cable. And then meron na rin nga pala tayo dito kasamang SIM injector tool. At that's pretty much it. Okay, ito kapare ko yung look ng ating Tecno Spark 20 Pro. And to be honest mga kapare ko, same na same lang sila ng itsura ng Tecno Spark 20. Pero magkaiba sila pagdating sa camera setup. Dahil mas elevated na tingnan kapare ko yung camera setup nitong Spark 20 Pro. Pagdating kasi sa camera ng Spark 20 is dual camera lang yon, at yung isa doon is light lang po or LED light. Na akala nung iba is camera pero dual camera setup lang talaga yung rear camera ng Tecno Spark 20. Moving on, meron tayong 3 different variants pagdating sa design nito. Meron tong variant na tinatawag na Frosty Ivory, Sunset Blush, at syempre itong atin na Moonlit Black. So pagdating dito sa Moonlit Black na variant na meron tayo dito, kagaya nga ng sinabi ko, same lang din ang design na meron yung Tecno Spark 20 na hawak-hawak ko before. Meron din siyang X pattern dito sa likod which is maganda pa rin naman tingnan. At yeah, maraming mga nagsabi sa akin na para daw tong iPhone, which is yes, yun yung unang-una ko nakita, pero hindi po ako nganga sa video na to kasi hindi nyo naman ako nakikita. At sasabihin ko na wala iPhone performance. Anyway, kidding aside mga kapare ko, pagdating sa kanyang back part, makikita natin na ito ay matte finish na. Meaning, hindi na natin kinakailangan pang mangamba sa fingerprint at smudges kapag gagamitin natin to ng walang case. Pag pumunta tayo sa bottom part nito mga pare ko, makikita natin dito yung ating 3.5mm audio jack. Meron din tayo ditong isang microphone. Nandito na rin yung ating charging port which is Type-C. At meron na rin tayo ditong isang high-res audio speaker. Pagdating naman sa right side nito mga pare ko, makikita natin dito yung ating power button and volume rack. By the way, yung power button nito is side-mounted fingerprint na rin, which is combined silang dalawa. At pagdating sa kanyang responsiveness is pretty decent naman mga pare ko. Wala akong nakitang delay nung ginagamit ko yung fingerprint nito. Pagdating naman sa taas sa part nito mga pare ko, meron pa tayo ditong isang high-res audio speaker. And yes mga kapare ko, ito ay naka-dual stereo speakers na high-res audio na mga kapare ko, at ito yung ating sample about yan. And based on my experience pagdating sa kanyang high-res audio mga kapare ko ay goods na goods naman, dahil maganda dito magpatugtog ng mga music lalo na kapag gusto mo mag-sound trip ng konti, or kaya kapag naglalaro ka ng mga games at gusto mong marinig lalo na yung victory of the word kapag naglalaro ka ng MLBB, goods na goods din dito. Pagdating naman sa left side nito mga kapare ko, makikita natin dito yung ating SIM card tray na kung saan meron tayo ditong expandable storage slot and meron din tayo ditong 2 nano SIM card slot. Pagdating naman sa build nito mga kapare ko, ito ay may glass front, plastic back at plastic frame. At ito mga kapare ko ay naka IP53, meaning dust and splash resistant. Then now, pag-usapan naman natin yung display ng phone na to. Pagdating kasi sa display nito mga kapare ko, ito ay naka IPS LCD display na supported ng 120Hz. Meron tong size sa 6.78 inches mga kapare ko na kung makikita natin na talagang malaki o mas wider na yung screen na kung saan magbe-benefit sa'yo pagdating sa mga games or kaya sa mga social medias or other application na magbe-benefit sa mga widescreen. Pagdating naman sa display resolution nito mga kapare ko, ito ay naka Full HD Plus 1080p resolution display.
display na kung saan makakaasa ka na makakapanood ka ng mga Full HD plus 1080p resolution videos sa mga platform na madalas mong pinupuntahan. At kahit doon sa platform na iniisip mo ngayon. Dahil supported din ng Tecnospark 20 Pro ang Widevine L1. And in terms of usability kaparakoy ng display nito, for sure magugustuhan mo. Dahil nga malaki yung screen nito, magbe-benefit to pagdating sa iba't ibang mga games and also kapag manonood ka ng mga YouTube videos, manonood ka ng mga Netflix movie, series, anime, etc. Kung saan ka man manonood, mapapakinabangan mo yung big screen niya. And also pagdating sa gaming, mapapakinabangan mo rin yung pati sa social media browsing. Idagdag mo pa kaparakoy yung 120Hz support ng device na to na kung saan mapapakinabangan mo sa ibang games and also sa social media if magbabrowse-browse ka lang. However, pagdating sa kanyang bezel at saka chin, makikita natin na talagang makapal pa to. Medyo agaw pansin pa rin naman kasi mga kaparakoy yung kanyang chin or yung bezels ito dahil medyo makapal nga. Pero para sa kanyang presyong 7,499 pesos, wala na ako masyadong iaangal pa sa device na to. At pagdating nga pala sa front-facing camera nito, ito ay naka-punch hole design na nagbibigay ng magandang looks pagdating dito sa phone na to. Pagdating naman sa battery ng phone na to mga kaparakoy, meron lang naman tong 5,000 mAh of battery at supported din ito ang 33 watts fast charging. At kung ako yung tatanungin ninyo mga kaparakoy, wala na akong angal para sa kanyang presyo dun sa specs ng kanyang battery. Dahil 5,000 mAh of battery, talagang makunat-kunat yan mga kaparakoy or magtagal-tagal mong magagamit yan lalo na sa paglalaro ng games dahil for sure, isa-setup mo lang naman yung graphical settings nito sa medium dahil hindi naman ganong kalakasan yung kanyang chipset. At pag-uusapan natin yan mamaya. At pagdating naman sa kanyang 33 watts fast charging support, okay na rin mga kaparakoy. Kaso nga lang, aabot pa rin naman to ng mga 40 to 50 minutes or kaya umabot pa rin ng 1 hour para ma-full charge from 0 to 100 yung ating mismong device. Pero para sa akin, not bad na yon dahil nga matagal-tagal mo naman magagamit kaparakoy yung phone na to, kaya win-win pa rin both sides. Pagdating naman sa OS na ginamit dito, ito ay naka-high OS pa rin na Android 13 based. And kung tatanungin ninyo mga kaparakoy about sa kanyang interface, natural setup pa rin po ito ng mga high OS, kaya walang masyadong problema. At pagdating naman sa RAM and storage ng phone na to mga kaparakoy, hindi ka mabibitin dahil meron na tong 8GB RAM at 256GB of internal storage. And to be honest mga kaparakoy, pagdating sa kanyang presyong 7,000 plus para dun sa makukuha mong 8256GB, goods na yun. By the way mga kaparakoy, real 8GB RAM yan ha, internal po yan. Hindi siya virtual kasi kung gagamitin mo pa siya ng virtual, magiging 16GB to. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, huwag kayong gagamit nun at hindi ko talaga pinopromote na gumamit kayo ng virtual RAMs. Now, daanan naman natin yung special functions ng Tecnospark 20 Pro. Unang-una, meron na tong dynamic port which is parang dynamic island ng iPhone. So, nag-i-interact to sa mga important notifications like call, charging at kung ano-ano pa na important or essential pagdating sa device mo. At meron na rin tong lighting multi-window mga kaparakoy na isa sa pinaka nagustuhan kong features na in-add ng Tecno. Dahil sa feature nito kaparakoy, pwede na tayo gumamit ng floating windows na meron sa halos lahat ng Xiaomi phones out there. At sa iba't ibang mga phones pa na available to. Nagustuhan ko to dahil kay Tecno at saka kay Infinix before, wala tong features na to. Kaya na-excite ako nung nilagay nila to kaparakoy dito sa ating Tecnospark 20. But don't get merong mga kaparakoy, alam ko ma-unlock din to sa ibang mga Tecno and Infinix product once na nag-update kayo sa latest OS nito. At para magamit niyo yung feature nito mga kaparakoy, kinakailangan nyo lang iswipe yung right side nito at lalabas sa dito yung mga application available for floating windows. And then kapag kinilik nyo, pwede na natin siyang gamitin at pwede pa natin i-resize yung kanyang size. And then kapag naglalaro din kayo mga kaparakoy, pwede nyo rin itong gawin. Habang naglalaro kayo ng MLBB or any other game, pwede kayo mag-Facebook, mag-YouTube, or kung ano-ano pang gusto nyong gawin sa floating windows function nito mga kaparakoy. Kaya kung mahilig kang mag-multitasking kaparakoy, benefitable sa'yo itong features na to. Ngayon naman mga kaparakoy, pumunta na tayo sa gaming part para malaman natin yung pinaka-performance ng device na to. Unahin muna natin sa chipset na ginamit dito sa Spark 20 Pro. Usually ito ay merong Helio G99 chipset na walang kamatayang Helio G99, pero don't worry, itong G99 is meron na naman to na established na pangalan pagdating sa mga best 4G chipset. Meron tong max clock speed na 2.2 GHz at meron tong GPU na Mali G57 MC2. At pagdating sa Antutu benchmark score nito mga kaparakoy, ito ay merong 423,319 Antutu bench score. And to be honest mga kaparakoy, walang masyadong special dito dahil dito talaga naglalaro ang Antutu ng mga G99 chipset. Nag-test din tayo dito mga kaparakoy ng thermal niya at ito yung nakuha natin. At kung makikita ninyo dyan, green na green all the way yung ating thermal throttling test. At sa
dami na ng mga phone na nahawakan kong meron G99 chipset, wala akong maalala na merong bumagsak sa thermal niya pagdating dito. Kaya makakaasa talaga tayo at subok na talaga ng panahon ang G99 chipset. Pero kagaya lagi ng sinasabi ko mga kapare ko, hindi pa ito yung full performance ng device natin. Patikim pa lang yan. Ngayon, ipasok din natin yung ating gaming test. Unahin na natin mga kapare ko yung Mobile Legends. Sa Mobile Legends, supported na dito yung Ultra Graphics and then pagdating sa kanyang FPS, hanggang super pa lang ito. Medyo weird lang to dahil marami na akong Helio G99 na nagamit at halos lahat sila is ultra settings na sa MLBB. I think medyo need lang ng konting update about dito kay MLBB para lumabas yung Ultra Graphics. Pero pagdating sa kanyang performance, nandun talaga yung kakayahan nitong G99. Decent yung performance niya dito mga kapare ko pagdating sa MLBB. Kaya kung MLBB lang yung lalaroin niya dito sa Tecnospark 20 Pro, ay di hamak na ito na kapare ko yung best for you. So nung araw na to, nakailang laro din ako dito sa MLBB and to be honest mga kapare ko, wala talaga ako nakita na pagbagsak ng kanyang performance or kahit thermal throttling man lang dito sa MLBB. So tinry ko rin kapare ko yung performance set ng Tecnospark 20 Pro dito sa Genshin Impact at ito yung supported graphical settings niya. Hanggang lowest lang talaga yung pinakakaya niya dito at sinetup ko na to sa 60 FPS at pagdating sa kanyang performance, okay naman kahit papano pero wag na kayong aasa pa ng medyo maganda pagdating sa performance set sa Genshin Impact kasi hindi naman build ang mga budget phone kapare ko para sa gaming pero yeah, masasabi natin na goods naman yung performance niya dito sa Genshin Impact, yun nga lang hindi sustainable kasi sometimes medyo maganda yung kanyang FPS, smooth siya lalo na kapag walang nangyayari, walang bakbakan, walang battle pero once na nandun na tayo sa part na meron ng battle, doon na lumalabas yung sakit niya which is nakakaroon talaga ng FPS drop. Pero kagaya nga na sinabi ko para sa pressure niya at kaya niyang i-run ang Genshin Impact and decent performance, although hindi ganun ka-consistent yung kanyang performance, okay pa rin kapare ko. Pero yeah, kagaya na sinabi ko, hindi ko suggested if maglalaro kayo ng Genshin Impact dito sa Tecnospark 20 Pro. And syempre, tinry ko rin yung performance ng device ito sa Firelight 84. So dito mga kapare ko, yung supported graphical settings niya is hanggang HDR. Pero mas maganda na i-setup nyo lang sa balance kasi nung ang ginawa kong setup is extreme FPS and then yung kanyang graphical settings is HDR, talagang malagi yung game at hindi nyo siya talaga malalaro. Pero nung sinetup ko siya sa balance, mas decent na yung performance niya dito. At masasabi ko na okay na siya dito sa Firelight if isa-setup nyo sa balance graphical settings. Yun nga lang, medyo pangit yung graphics niya, medyo potato graphics na ng konti pero kayang-kaya naman pagtiyagaan. So pagdating sa kanyang performance, nandun yung smoothness, nandun yung responsiveness ng kanyang screen, nandun lahat mga kapare ko. Pero hindi natin maiiwasan na hindi magkakaroon ng FPS drop dahil nga sa ngayon itong Firelight 84 is nasa optimization process pa rin at palaki din yung game kaya need pa ng mga konting update para mas maging okay at sustainable ang G99 chipset sa game na to. Ganon lang din naman yung mga nangyari sa ibang game noon na hindi supported yung mga ganitong graphical settings, etc. Pero ngayon is nagagawa nila ng paraan. And tingnan natin kung ano yung gagawin ng Firelight 84. Pagdating naman sa CODM mga kapare ko, ito yung supported graphical settings ng G99. Which is, wala namang bago. Simula noon hanggang ngayon, ganito pa rin. High frame rate and then medium graphical settings. Sana dinagdagan man lang nila ng konti pagdating dun sa frame rate doon. Kasi medyo malakas naman yung CPU ng G99. Pero yeah, pagdating sa kanyang performance, nandun pa rin yung smoothness ng mismong device. Dahil nga kagaya na sinabi ko, itong ating G99 is optimized na yan sa karamihan ng mga game na madalas nating nilalaro. Maliban nga lang sa mga heavy games. Pero kagaya netong CODM, maning-mani, kayang-kaya niya dito or maganda yung performance dito ng device ito. But hindi ganun ka-perfect yung performance ng device ito dito mga kapare ko. Dahil nga yung kanyang graphical settings is medium, merong mga times talaga na parang potato graphics siya tingnan. At pagdating sa kanyang FPS, maintain naman at hindi ko nakitaan ng pagbagsak ng performance or nag-thermal throttling. Walang ganun na senaryo na nangyari. Maganda yung kanyang FPS, nandun na. Pero yun nga, yung sa graphical settings niya, medyo pangit-pangit ng konti. So, kailangan yung i-consider yun if bibili kayo ng isang phone na for CODM. Which is okay naman yung performance niya. So, wala naman tayong doubt about doon. Moving on, dumako naman tayo sa pinakabintahe talaga ng Tecnospark 20 Pro. Which is yung kanyang camera. Dahil sa kanyang rear camera, meron tayo ditong triple camera setup which is 108 megapixel rear camera. Meron na rin tayo ditong 2MP macro camera at isang AI camera lens. At pagdating sa kanyang photo and video quality ay hindi kayo magsisisi mga kapare ko. Talagang may napatunayan dito ang Tecnospark 20 Pro. At ito yun mga kapare ko. Dahil pagdating sa kanyang photo quality, makikita natin dito na vibrant at maganda ang saturation ng mismong photo. Hindi masyadong over-enhanced dahil sakto lang at tama lang mga kapare ko. Hindi siya yung super
super tapang nung pagkaka-enhance. Hindi masyadong binabago yung kulay ng mukha mo to the point na sobrang enhance niya tingnan. Pero dito sa Tecno Spark 20 Pro, ay kayang-kaya niyang ibigay sa'yo yung quality na gusto mo. At pagdating sa kanyang portrait mode, ay goods na goods din kapare ko. Dahil kung makikita ninyo dito, okay naman yung kanyang background separation. Pero hindi ganun ka-perfect yung edge detection niya, kaya minsan meron pa rin mga nakakalabas pagdating sa portrait niya. Pero decent pa rin para sa kanyang presyo. Pero hindi perfect ang camera kapare ko netong Tecno Spark 20 Pro. Meron pa rin tayong mga nakikita dito ng softened part or medyo gray part na hindi nyo naman masyadong mapapansin kung hindi kayo magpo-focus mismo sa photo. Anyway, pagdating naman sa video quality nito mga kapare ko, by the way, kaya na nga pala nito mag-shoot ng 2K at 30 FPS. At ito yung ating sample para dyan. Kung ako yung tatanungin ninyo mga kapare ko, para sa akin okay na tong quality niya. Pero yun nga, hindi siya stable dahil wala naman tong OIS or EIS tsaka 30 FPS din to. Kaya umasa na kayo sa medyo shaky na videos or footage kapag gagamitin nyo tong camera na to, lalo na in outdoor. Pero kung naka-standby lang kayo dyan and then mag-shoot lang kayo sa gilid, left and right, or kaya meron lang kayong gustong tingnan na view or i-record yung view na yun, okay naman. Pero pagdating sa kanyang video processing, hindi ganoon talaga ka-fluent or ka-solid. Medyo may mga part talaga na nawawala yung kanyang detailed, pero meron din mga part na okay. So nakadepende yan sa shoot ninyo kung maganda yung light doon or meron bang magandang source ng light habang nagtitake kayo ng video, okay yun mga kapare ko. Anyway, pagdating naman sa kanyang selfie camera mga kapare ko, ito ay naka 32 MP na. At kaya din ito mag-shoot ng 2K at 30 FPS. At pagdating sa kanyang photo quality, ay decent din. Para yan kapare ko sa presyong 7,000 pesos. Dahil kung mapapansin nyo naman yung photo quality and video quality natin dito, goods na goods naman. Okay yung kanyang image processing, hindi masyadong pinapaputi yung mukha ko, hindi din masyadong ino-over-enhance yung kulay ng damit ko, at hindi din masyadong ino-over-enhance yung mga part na nasa background. So kapag gagamit ako ng portrait, hindi lang ganun ka-okay yung kanyang edge detection at saka yung bokeh effect nito. Pero yeah, pagdating sa quality, nandun pa rin. At pagdating nga pala sa video quality nito, ito nga pala yung sample. Magiging mic test na rin natin to para dito sa ating mismong Tecno Spark 20 Pro. So tingnan nyo ba okay ba yung kanyang performance pagdating dito, yung kanyang video quality. By the way, yung source of light ko dito is itong softbox lang, malapit sa table ko. The rest wala na mga para ko. So sa tingin ko, if proper yung inyong light, okay naman yung kanyang quality. At yeah, not bad to para sa akin mga pare ko. Good siya para sa 2K at 30 FPS. Now, usapang final verdict tayo mga pare ko at conclusion ko about sa phone na to. Pagdating sa verdict ko, para sa akin, if gagamitin nyo tong phone na to as your daily driver phone at kayo yung tao na hindi naman kinakailangan ng hard gaming performance sa device at kailangan nyo lang ng device for light moderate usage o kaya pang regalo sa mga inaanak, nanay, ninong o kaya kay papa o kaya sa inyong mga lolo't lola, ay pwede po ito. 101% marirecommend ko to ngayon pa lang. Dahil sa kanyang presyo na 7,499 pesos lang mga pare ko, ay makakuha ka ng magandang camera specs sa isang budget phone. At pagdating din sa kanyang gaming performance, ay nandun din. Yun nga lang pang light moderate. I-plus mo pa kapare ko yung kanyang battery and also yung storage plus yung kanyang charging rate, goods na goods sa to for your daily driver phone. Kung meron man akong pula dito mga kapare ko, sana ginawa na lang ng Tecno na ultra wide angle lens yung ginamit doon sa macro lens kasi wala namang masyadong gumagamit ng macro lens. And pustahan pa tayo, baka hindi mo nga nagagamit yung macro lens ng phone mo kung meron man. And isa pang cons ko para sa inyo mga kapare ko, if bibili nyo to as your gaming phone or kaya para gamitin na pangbabagan sa gaming, pang hard game gaming, wag nyo nang gagawin. Dahil kagaya nga na sinabi ko, pang light use lang kapare ko yung kanyang performance lalo na in terms of gaming. Anyway, ilalagay ko nga pala yung purchase link kapare ko netong Tecno Spark 20 Pro para hindi kayo maligaw dyan sa comment section at sa description ng video na to. Anyway, kita-kita tayo in the next video. Yun lang. Maraming salamat. Peace!